Purihin ang mahal na Panginoon at mga minamahal, at this time, let us all stand po, mga minamahal, bilang paggalang salita ng Diyos. Nadalhin po ng ibang lingkod. Amen. Praise the Lord. And tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, we thank you, Lord, for blessing every part ng aming pagpupuri sa iyo. Especially, O Lord, the outpouring of your Holy Spirit, which is our strength in serving you. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. And at this time, we're going to study your holy word. Without you, I cannot do anything. We pray, O Lord, that you once again to cleanse us and forgive us from all unrighteousness. Open our hearts and minds and understanding to the truth. Hallelujah. Help me bring forth thy holy message with love and power. In the mighty name of Jesus, leading prayer of our beloved pastor, we cast out all hindrances, all doubts and unbeliefs in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin pinamahal na Panginoon. We give the highest praise, honor, and glory, and thanksgiving to our Lord and Savior Jesus Christ. We give double honor and respect sa ating beloved parents in the Lord as we remember and cherish the blessed preachings and teachings and memories ng ating beloved and honorable Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At greetings din po sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, brethren, sa inyo po lahat, or ating po mga webcast viewers. Amen. Hallelujah. At once again, ang pinakamataas na papupuri, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay mag-aral muli ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong pag-aaralan sa araw na ito, mga minamahal, ay ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Daang tila matuwid sa tao, ngunit ito pala ay kamatayan. So that's why we have to trust in the Lord. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Let us read the first verse, mga minamahal, Proverbs 16, verse 25. Amen. Proverbs chapter 16, verse 25. The Lord will destroy the house of the proud, but He will establish the border of the widow. Sa Tagalog po, bubunutin ng Panginoon. Go, Brother Bing. Proverbs 16, verse 25. Amen. Proverbs 16:25. There is a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Tagalog po, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang titulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Purihin natin pinakamabahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal. Hallelujah, na may daang tila matuwid. Amen. Ngunit doon pala ay kamatayan. Amen. There's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen. So, mga minamahal, sa ating pag-aaralang banal na salita ng mahal na Panginoon, hallelujah, ito po ay nauukol to all our living as a Christian, mga minamahal. When making a decision in our life, it could lead you to failure or it could lead you to a success. Amen? So when making a decision, you need to always pray first. Amen? Don't trust yourself. Amen? Because if you trust yourself, mga minamahal, hindi ka magiging matagumpay. Amen? Hallelujah. Making a decision, it could lead to failure or success. But when you trust the Lord, mga minamahal, although it may be hard, it may be difficult, it maybe takes a long time, mga minamahal, but when you trust the Lord and when you obey Him, it will lead you to a success. Amen? Hallelujah. Because when making a decision, mga minamahal, hallelujah, alam mong mahirapan ka, mga minamahal, it's hard for you, hallelujah, lalo na kung hindi naka-align sa commandment of our dearest Jesus, you have to pray into the Lord. Amen? Because making a decision, katulad mga minamahal, that if there is no way out, it will be documented, mga minamahal. Amen? It will be recorded, mga minamahal, because there are some decision, mga minamahal, will dealing to like government institution or private institution, mga minamahal, merong mga
documented papers yan, mga minamahal. Don't get involved, mga minamahal, sa mga fraud. It will lead you, mga minamahal, sa problema. Kaya nga, hallelujah, may kasabihan nga, honesty is the best policy. Amen? Hallelujah. Ganon din yung kasabihan, mga minamahal, na you always do the right thing. In the book of Proverbs, in the book of Joshua 1:8, mga minamahal, hallelujah, if you meditate and obey the commandments of the Lord, amen, ang sabi, it will lead you to success. Can you say amen? Hallelujah. That's why, mga minamahal, napaka magandang bagay, mga minamahal, na ikaw po, mga minamahal, tayo ay laging susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? In the next verse, mga minamahal, basahin po natin Joshua 1, chapter 1, verse 8. Amen. From the book of Joshua, chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Amen. Let's clap our hands to our dearest Jesus. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon. Kita niyo, mga minamahal, ang ating pinakamahal na Panginoon ay nagbibigay sa atin ng mga salita, mga minamahal, for us to follow and encourage us, mga minamahal. Because when you obey the commandments of the Lord, mga minamahal, hallelujah, hindi ka mapapahiya. Amen? Hindi ka mapapahiya. Hallelujah. Kaya nga, don't get involved in sa mga fraud, sa mga bagay na hindi katotohanan, mga minamahal, because you will regret, mga minamahal, ang mga bagay na ito. Hallelujah. You do the right thing, although maybe takes a long time, it may be hard, but for sure, mga minamahal, amen. Hallelujah. Dito pa naman sa Amerika, sa atin, malalagyan mo yung mga opisina, di ba? Oh, sige, okay na yan. Sa atin, grabe, mga minamahal. Basta meron kang pera, lalakad ang papeles mo. Pero dito, mga minamahal, iba, mga minamahal. Amen? So, don't get involved. Even sa atin, kahit na may mga ganong bagay, wag tayong ma-involve, mga minamahal. Amen? Sapagkat ito'y hindi nakalulugod sa ating minamahal na Panginoon. I remember ating mahal na pastor, almost, I think the 4th time lang siya nakakuha ng visa. First time, meron ka bang kamag-anak doon? Meron. 2nd time, 3rd time, meron pa rin. At si Maring na nagagalit na yung humahawak ng kanyang mga documents, yung mga naglalakad ng papers niya, nag-aayos. Kasi may mga paralegal doon, bibigyan ka ng advice, ganito ang gagawin mo, ganyan ang gagawin mo. Amen? Ganun, ngunit hindi siya, mga minamahal, nagpadala sa payo. Amen? He stand in the truth, mga minamahal. And I think on the 4th or 3rd time na pumunta siya doon sa US Embassy, siya pa ang tinawag ng consul. Ang sabi lang, ilan kayo? Anong gusto mo? Gusto kong pumunta sa Amerika. O ilan kayo? Meron ako invitation. O no need to see that. Ganoong kapangyarihan mahal na Panginoon. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord. The Lord is always trying us. Amen? Mga minamahal. Amen? It's always, I get enticed with that situation, mga minamahal. And I said, no. I said, niisip ko, mga minamahal, it's hard for me. It's hard to get the papers, mga minamahal. It took a while for us na maging legal dito noon, mga minamahal. But I said to myself, Lord, if you want me to go home, it's fine. Hallelujah. They said this place is the land floweth with milk and honey. Basta nasa mahal na Panginoon ka, wherever you go, it will flow the milk and honey. Can you say amen? Bakit? Magtapat ka lang sa mahal na Panginoon eh. Ano yung sabi ng Malakay? Amen? Bring ye all the tithes into the storehouse,
Amen? Bring it. And if I will not give you and open you the blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I said, Lord, kahit saan ako magpunta, I know you will bless me. I was planning to go home na, mga minamahal. Bumalik na, mga minamahal. But the Lord made a way, mga minamahal. Nagtatrabaho kami doon sa 7-Eleven. Pagkababa ko ng barko, sabi ko, magpapaalam ako sa boss ko, we are looking for mag-i-sponsor sa amin. Tapos sabi ko, biniro ko lang, ikaw, kung pwede ka mag-sponsor, dito na lang kami. I was working there for about maybe 6 months only. And nag-isip lang siya ng 3 seconds yung aming employer. Go, Teddy, talk to your lawyer. We'll do it. Nagulat ako, mga minamahal. Hallelujah. Hindi na pala ako pupunta kung saan-saan. It's right there. Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, when you trust the Lord, mga minamahal, ang gloria ay sa mahal na Panginoon. Let us get inspired sa mga testimony, sa mga teaching ng ating parents in the Lord. Honesty is the best policy. Amen? Hallelujah. The verse that we had read, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. If you were going to ponder this word, ano ba yung meditate therein day and night? Hallelujah. It could be magpupuri ka, mananalangin ka, magbabasa ka ng Biblia. Some of us only open our Bible during the service. Or some of us, maaring wala pang Bible. Amen? Hindi po ganun, mga minamahal. Even at home, open your Bibles. The Lord will speak to you. And read it. And meditate it. And sabi dito, meditate day in day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Kita mo, magiging prosperous ka. And then shalt have good success. Ang magiging resulta ng iyong ginagawa, successful. I keep on meditating on the Word of God, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, amen? Gawin nating practicein yun. Psalms chapter 1, verse 1 to 5. When I first came to know how there is Jesus, I fell in love with the Lord. I memorized this verse. This book, ang sabi doon Book of Psalms, blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly, amen, nor standeth in the way of the sinner, nor seated in the seat of the scornful. But his delight, yun daw yung kagalakan, is in the law of the Lord. Means sa commandment ng mahal na Panginoon. And in His law, sa kanyang mga utos, he meditate day and night. You could be thinking about, ano ba ang nasalita ko? Ano ba ang nagawa ko na hindi ka kalugod-lugod sa mahal na Panginoon? By the time you get sleep, Lord, baka meron akong na-offend, meron akong nasalitang hindi ka lugod-lugod sa'yo. Forgive me. Before I want to sleep, mahal na Panginoon, hallelujah, I meditate on your holy word. Ang sabi dito, and he shall be like a tree, planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Also, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. You remember again the word prosper. And whatever he doeth shall prosper. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito ng ating binasa, dito naman sa Joshua, and thou shall have good success. It may be hard. When you do the right thing, minsan baka mapahiya pa kayo for telling the truth. But in the sight of the Lord, you are well pleased. You are well favored. Bakit? Nagtapat ka eh. Amen? Praise the Lord. Madali lang naman. Ang pinakamadaling kasalanan na gawin, yes or no lang ang sagot. Pumunta ka ba ron? No. Pero pumunta ka. No harm done, right? Hindi mo nasaktan yung tao. But you know, this sin, mga minamahal, is in the book of Revelation. And all liars, ang sabi doon, if you are having a habit of lying, naku, delikado. Ang sabi doon, and all liars will be thrown into the lake of fire. So always be honest, mga minamahal. Amen? It's a sin, mga minamahal, that you cannot harm anyone. Say, no, I'm not. Sabi ng mami mo, saan ka nagpunta? Nagpunta ka ba sa eskwelahan?
Opo, mami. Yung pala, nasa bulakbo lang ka. O hindi mo naman nasaktan yung mami mo. And then as the days, as the years go by, oh, easy problem. I'll just tell them like this. I'll just make a story. Amen. Naging habit mo na yung pagsisinungaling. Hallelujah. Kahabag-habag po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, in other things of the wrong thing, mga minamahal, when you get involved, I said, mga minamahal, yung sin na mag-get involved kayo, mga na-record, delikado, mga minamahal. Ngayon, marami na raw sila. I don't like to talk about it, but itong administrasyon na to ngayon, marami silang gagawing pagbabago. It's just like overhauling. Maghigpit sila sa lahat. You name it, mga minamahal. Pag-outtaking, pagpaprocess, welfare, everything, mga minamahal, is scrutinized na. Because if you're aware for what happening in Minnesota at saka sa Michigan, Dearborn, Michigan, maaaring hindi nyo alam. Kasi hindi nyo makikita sa news di ba? If you know about the Michigan, Dearborn, Minnesota, oh my, you will be surprised, mga minamahal. Ang Europe, mga minamahal, is in the brinks of collapse because nagpapasok sila, mga minamahal, ng hindi nararapat. It's a disaster. Ang sabi nga nila ang England, I always admire England because United States is like a son or a daughter of England. They came from England. Australia, Canada. Mga minamahal, ito pong pangyayari na to na nangyayari sa England, mga minamahal, you just look at it. Just look at it. Anyway, okay, so don't get involved, mga minamahal, with these things, mga minamahal, na walang honesty, walang katapatan. Like getting involved in fornication, adultery, gambling, pornography, alcohol. Hallelujah. Stop it, mga minamahal, because you are walking in the flesh. You want to fulfill the Spirit of the Lord that is in you. Walk in spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. In the book of Galatians, chapter 5, verse 16, 21, amen, if you walk in the Spirit, sabi dito, hindi mo mapufulfill ang lust of the flesh. Because lust of the flesh has fruit. Atin po basahin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. From the book of Galatians, chapter 5, verse 16 to 21. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that ye cannot do things that ye would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envying, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang
ipapaalala sa inyo, tulad sa aking papaalala nung una sa inyo, na ang mga magsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon. So, as we had read, mga minamahal, itong book of Galatians, that means it's the opposite. If you walk not in the Spirit, you will not be able to fulfill the lust of the Spirit, mga minamahal, or the things that are in the Spirit. Because when you walk in the flesh, ito ang mangyayari. Magiging carnal mind ka. Magiging prideful ka, disobedient, mga minamahal. Remember the verse, to obey is better than sacrifice. Amen? So when you obey, you are doing the right thing. Amen? So the Holy Spirit will remain in us. Kasi we as Christian, mga minamahal, amen, hallelujah, we are always being attacked by the devil. Unless na Kristiyano ka lang sa bibig, pero may demonyo ka pala sa sarili mo. Yun ang problema. Kasi kung ano yung lumalabas sa bibig, gabi nga amen, by their word, mga minamahal, you shall know them. Because out of the heart comes out pride, blasphemy, di ba? Adultery, fornication. It comes out from your heart, di ba? That's what it says in the Holy Scriptures. It comes out of the heart. So when you are filled with the Holy Spirit, maamo ka. You're a gentleman, gentlewoman. Amen? Hindi ka brawler, hindi ka palaaway. Amen? Ikaw na yung pinapagalitan, tahimik ka lang na kayo ko. Opo, opo. Ganoon ang fruit of the Holy Spirit. You say amen? Hindi ka defiant, hindi ka hostile. Amen? When you have a hostile spirit, mga minamahal, hindi mo ito makakausap ng maayos. Yung mga brawler, sa mga nasa unbeliever, kung believer ka, ganyan ang attitude mo, mga minamahal. Baka iba na hindi Holy Spirit ang nasa puso mo. Amen? So, with these words that we are talking about, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. It doesn't say that what is that one? I always say, walk in spirit. Baka iniisip nyo mag-moonwalk. No. Walk in the Spirit, that means you are always being prayerful. Amen? I remember, mga minamahal, one of the great boxers in the old time, mga minamahal, si Ali, mga minamahal. Meron siyang sinabi, mga minamahal, ang pinakaayaw daw niya, mga minamahal, ay mag-exercise at mag-practice. It's hard, but he's doing it for hours and hours because he know he will be successful. In spiritual, mga minamahal, ano yun sa atin? Pray, pray, and pray, and puri, and puri, and puri. How many hours you worship at home? 5 minutes, Brother Ted. Baka pang-Trinitarian lang po yan. Amen, mga Baptist. Tinuruan tayo ng ating parents in the Lord. Amen. We worship for hours and hours. If you don't have anything to do at home, you spend time of prayer. Magpuri ka. When you are filled with the Holy Spirit, hindi mo namamalayan 3 oras ka na palang nagpupuri. Amen? Sa mga carnal mind, hindi nila alam 4 na oras na pala silang nasa Facebook. 4 na oras na palang nasa YouTube. But when you filled with the Holy Spirit, amen, a prayerless Christian, amen, is powerless Christian. Amen? Kaya sabi ko, itong sinasabi nito, although it's sanlibutan, he was a boxer, it can compare it to spiritual thing. Amen? Ano ang gusto ng mahal na Panginoon sa atin? Hallelujah, magpuri, manalangin. When I was talking to a teacher who is a public speaking teacher, sabi niya, ang apayo niya, practice, 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 practice. Practice makes perfect, mga minamahal. Yung sinasabi niya, sa atin mga minamahal, anong ginagawa ng mahal na pastor? Magpuri, nang nagpupuri, nang nagpupuri. Hallelujah. Kahit sino pa yung dumating, grabe talaga ang ating beloved parents in the Lord. Kahit taga-Amerika pa dadalaw sa kanya, when he is on fast and prayer, he never talk. Susulat lang yun, mga minamahal. Siguro sabi ng mga ibang bisita, pambira, I came from 1,000 miles away, haharapin ako, hindi naman pala ako kakusapin, magsusulat lang sa paper. Because our beloved pastor is keeping the anointing. Amen?
You wanna keep an anointing to yourself? You wanna be a blessing? Para mag-get rid ng demonyo na umaatake sa atin? Magpuri ka. Amen? You can just imagine, mga minamahal, on 1 hour ka nagpo-worship. Alam mo ba, mga minamahal, I remember we were studying a liquor because I was in the service, mga minamahal, wine. BSOP says, very special old pale. And making some certain liquor, bago mo magawa yan, mga minamahal, you have to boil, mga minamahal, yung certain katas ng isang prutas. At yun, mga minamahal, habang binoboil, magkakaroon ng steam. And that steam, mga minamahal, will goes into a pipe, small pipe. It will become a liquid. And for hours, magdedrip yun, papatak ng papatak. Mapupunta sa isang container. And that until it filled. Matagal yun ang process na yun. But after maybe 8 hours, it will be full. Maring tuba, maring liquor. Mga minamahal, imagine yourself as like that. You wanna be filled with the Holy Spirit, spend time in praying. Hindi mo makukuha ang anointing sa about 5 minutes prayer lang. Amen? Sabi nga ng mahal na pastor sa mga preacher, sa mga pastor, sabi niya, God will not give you in a silver platter the anointing. You have to suffer, you have to sacrifice, you have to fast, you have to pray. Can you say amen? That's why no wonder, amen, hallelujah, set aside ang ating mahal na pastor, one of the finest pastor in the world. You remember, mga minamahal, may nagpatotoo na naginip siya. Hindi ko alam kung kapatiran natin, nag-exam daw lahat ng mga pastor, mga minamahal. Ang naka-perfect score, ang ating mahal na pastor lamang. Amen? At tapos, mga minamahal, nagkaroon ng crowning. Sabi, hari ng pastor. Hindi ko naman ninataas ang ating beloved pastor. Siya yung binigyan ng crown. Amen. Hallelujah. Bakit? Mga minamahal, kahit ni isang araw, even not in one day, ang mahal na pastor tumungtong sa Bible school, pero he become, mga minamahal, the most best or finest preachers. Amen? Can you say amen? Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Kaya nga, mga minamahal, no wonder, mga minamahal, pinagpala tayong lubos dahil ang ating, hallelujah, pastor ay propeta ng Diyos. Amen? Hallelujah. Mahal na pastor, nagsalita nga kasi kinikriticize siya Self-proclaimed pastor, sabi niya. Ang mga kapatiran ng sasabi, hindi lang more than 50 person nagpapatotoo, mga unbelievers. Sino si Pastor Almeida? Kakausapin sa panaginip, siya ang aking propeta. Siya magiging pastor mo. I remember, mga minamahal, yung mga nagpapatotoo, binulungan pa siya magiging pastor mo. I think si beloved brother Albert De Parini. Amen? Anyway, we go back to this, our topic, mga minamahal. Hallelujah. When you do the right thing, when you obey, the Holy Spirit will remain on you. Because bilang isang Kristiyano, pwedeng makasingit ang diablo sa atin. When you grieve, amen? That means when you grieve the Holy Spirit. That's why the Bible said, grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed. Meron pala tayong selyo, para tayong male, may selyo tayo. We are sealed with the Holy Spirit. But when you stop praying, when you start committing sin, when you start getting involved in things that is unpleasant to the Lord, unpleasing unto the Lord, magigrip mong Holy Spirit, mawawala na. Parang yung kalapati, sabi nila, pag marami raw away, umaalis. Anyway, this Bible verse, mga minamahal, is the fruit of the Holy Spirit that is in us. Don't let that fruit be gone from us. Basahin po natin Galatians 5:16-21. Amen. From the book of Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Tatapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagpipigil, lahat sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen.
Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, glory to God. This is another beautiful verse, amen. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, and goodness. Itong mga minamahal, characteristic ng Kristiyano, amen. Hallelujah. Kaya mapapasa atin itong palagi, magre-remain sa atin if we keep on being prayerful, amen. Nagpupuri ka sa umaga, mga minamahal. Amen. Ano ba una mong ginagawa? O baka hindi na, may mga Kristiyano na hindi na nagpupuri. Amen. Wag, stop. Remember this, mga minamahal. Before you go to work, mga minamahal, even though you're not able, make it a point, mga minamahal, Lord, I will make it up to you. Pag uwi ko ng bahay, ay ako'y magpupuri sa iyo. Because I don't know, mga minamahal. I don't want to point points, mga minamahal, because I'm guilty of this. And sometimes I'm guilty of this one, mga minamahal. Dahil sa dami ng activities dito, at sa aming trabaho natin, mga minamahal, we taken for granted ang ating morning prayer. Amen? Unless, mga minamahal, kung wala ka naman trabaho, hindi ka na nagpupuri, hindi, may problema na sa'yo. You have all the time in the whole day, from 8 in the morning to 8 p.m., hindi ka marunong magpuri. I remember, a prayerless Christian is powerless Christian. Amen? Remember the things that I had shared to you, mga minamahal, kung paano mag-produce nung isang sweet liquor na yun. I forgot, mga minamahal, it takes a while. If you want to be infilled and anointed, amen, if you want to be always filled with the Holy Spirit, magpuri. Magpuri. Pag tinanong mahal na pastor, ano sinasabi? Magpuri, manalangin, mag-ayuno. Maririnig mo ba yan sa mga Trinitarian? Hindi. Sabi nga, may mga Trinitarian nga. I remember isang beloved preacher bago siya na-convert sa atin. Siya po'y preacher na pastor na. Bago raw siya mag-preach, nanonood pa siya ng sine. Oo. Nanonood pa ng sine. Tapos, yun ang ano niya, siguro nire-relax daw niya yung mind niya. Kasi according to sa mga nung high school ako, mga minamahal, sabi nila mag-review ka na mag-review and before exam, mag-relax ka para ma-rest yung mind mo. Ganun siguro ang ginagawa niya. Pero sa atin, mga minamahal, hallelujah, always, mga minamahal, ito yung ating kalakasan. Amen? Wag lang sa church tayo magpupuri. Wag lang sa church tayo magbubuklat ng Biblia. Wag lang sa church tayo, amen, aawit. Amen. Always meditate. Ano bang lumalabas sa bibig ko sa araw na ito? Ako ba'y naging mabait sa kapwa ko? O ako ba'y naging masungit? Ako ba'y magagalitin? Ano ba? Lord, change me. I don't like it's happening to me now. Masyado akong masungit, masyado akong magagalitin. Amen? Amen? I'm just saying you an example, mga minamahal. If you pray that, the Lord will please on you. Pambihira itong anak ko, nagsisearch ng kanyang puso. Parang si Solomon, hindi humingi ng kayamanan, kundi ang hiningi niya wisdom. Because wisdom and knowledge ang hiningi mo, pati yung mga hindi mo hinihingi, bibigay ko rin sa'yo. That means you seek ye first, amen, the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Dahil naging faithful ka eh. May anak kang masunurin eh. Nakita mong butas ng sapatos. Ang bait-bait nitong anak ko, sorpresahin ko, bili ko ng ano. O nakita ko yung damit. Ganoon din siguro tayo, no? Sa mahal na Panginoon. Kaya no wonder yung mga matatapat na magbigay ng ikaputandog. Amen, pinagpapala. Pero kombinasyonan po natin ng obedience. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, ang promise ng mahal na Panginoon ay nasa sa atin. Wala tayong ibang gagawin na kundi sumunod. Pinagpala nga tayo, mga minamahal eh. Sabi ng ating mama dear, mga minamahal, di na kayo daraan sa matinding pagsubok kasi dinaanan na nila eh. Ang gagawin nyo na lang, sundin ang mga turo nila. Sundin ang mga turo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Let's read, mga minamahal, the next verse, mga minamahal. Ang sabi dito, bilang isang Kristiyano, nagkakaroon ng problema ang ibang Kristiyano. Kasi matagal na, mahusay na, o magaling ka ng umawit, magaling ka na mag-preach, magaling ka ng tumugtog, magaling ka na sa lahat. Nagkakaroon ng overconfidence. Pagka nagkaroon yun, mga minamahal, delikado. That's when the devil will try to attack us.
Kasi kapag ka nagkaroon ka ng overconfidence, hindi na ako magpe-pray kasi matagal na ako eh. At saka alam ko na yan, marami na akong na-memorize na verse. At saka alam ko na rin yung mga tipa na yan, maaaring sa tugtog, I don't know about it, mga minamahal. O kabisado ko ng umawit, but remember mga minamahal, ang sabi ni Beloved Tet, kahit daw guitarist, kahit daw drummer, you will feel the anointing when they play. I was surprised when she said that. Amen. When a person testify, you will feel the anointing. Amen. Can you say amen? Let us read. Sorry po, kindly po. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Kaya may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Amen. Can you say amen? Everybody say praise the Lord. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo o maaring ito'y mga minamahal, kung overconfidence ka na, mag-ingat na baka mabuwal. When you get complimented, ang galing mong tumugtog, it's just like you're receiving a box. And that label name, Dearest Jesus Christ, you don't open that box. That's not for you. You give it to the Lord. Ang glory sa mahal na Panginoon. Sa kahabagan lang na mahal na Panginoon, nagagawa mo yan. Because when the moment you open that box, nagkaroon ka na ng pride. Hindi naman. Kasi kaya ako nagawa yan. Kasi ganito, ganun. No, you said, because of the Lord, I am nothing. We are nothing. Walang magaling dito, mga minamahal. Amen? Walang malakas, kundi ang mahal na Panginoon. Sapagkat siya lang ang nagpapalakas sa atin. Amen? Kaya makakita ka ng Kristiyano na nag-backslide na, wala nang Espiritu ng Diyos sa kanila. Mahina na. Mahina ka, kaya ng i-deceive ng demonyo. But when you always humble yourself to the Lord, you filled with the Holy Spirit, naku, nanginginig ang diablo. Hindi talaga natin magawa ng paraan to. Napaka-humble ng tao na ito. Pinagalitan mo na, yes pa rin. Pinagsisigawan mo na, nakayuko pa rin. Humble person. Paano ba natin mapoprovoke to? Amen? Kasi once you get, magalit ka, magkakaroon ka na ng guilt. Amen? Once you committed sin, paano ba natin matitrick to para ma-involve sa mga fraud, magkaroon ng kasalanan? Amen? Ganun ang gawa ng demonyo eh. But when you always pray, Lord, I am nothing without you. Amen. I trust you, Lord. Tulungan mo ako, mga mahal na Panginoon. I will not forget where I am before. Sabihin niyo sa mahal na Panginoon, dati akong makasalanan, dati akong, hallelujah, may mga karamdaman, sakit, karamdaman, binago mo lang ako at pinagpala, but I will not forget where I was before. Amen? Huwag tayo magkaroon ng pride. May mga Kristiyano, yumaman na, marami ng pera, nakalimutan na yung dating sila. Kaya masabihan mo lang ng konti, mapayuhan mo mga minamahal, pagka hindi nila gusto, ayaw na. Sino ba? Ganun na, mga minamahal, nagkakaroon na sila ng pride. Amen? But remember, mga minamahal, we are all learners. We are all sinners. Amen? Nagagawa lang natin, mga minamahal, ang bagay na tayo maging banal sa harap ng Diyos dahil sa tulong din niya. Amen? We are slave of the sin. All have sinned and come short of the glory of God. Amen. Labasahin po natin yung last verse, mga minamahal. From the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 and 7. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. 6. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. 7. Be not wise in thine own eyes. Fear Lord, and depart from evil. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. 7. Huwag kang magpapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Amen. Amen. Let's clap our hands to our dearest Jesus. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thy own understanding. Ay,
Lagi ka magtiwala sa sarili mo. You will be failed, mga minamahal. You will fail. In all thy ways, acknowledge Him. Tama ba ang gagawin kong desisyon na ito? Ito ba'y nakalulugod sa Diyos? Ito ba'y magiging tapat ako o magsisinungaling ako? Remember, mga minamahal, when you do the right thing, it will bear fruit of success. Maaring mahihirapan ka sa umpisa, it will take a while. Gusto ko shortcut. Ito mabilis. Gusto mo to? Okay, kailangan gawin to. No. Ye always, mga minamahal, honesty is the best policy, sabi nga ng sanlibutan. But sa atin, mga minamahal, amen, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Be not wise unto thine own eyes, in thine own eyes. Fear the Lord. Matakot tayo sa diris Jesus. Amen. And depart from evil. Glory to God. Tayo po umawit, mga minamahal. Hallelujah. Remember, mga minamahal, laging magpuri, laging umawit sa mahal na Panginoon. Mag-save kayo ng time. It's hard, Brother Ted, it's hard to wake up in the morning, then sleep early. Amen? I cannot puri sa gabi, sa umaga, then magpuri ka sa gabi. Amen, Lord, I cannot puri sa umaga, I will worship you today. I want to offer you 10 songs. Say it. I want to offer you 20 songs. I want to offer 30 minutes to worship you. I want to be filled with your Holy Spirit. I want to get rid of this pride. I want to get rid of this evil spirit that's bothering me. Disobedient spirit.